Magandang araw! Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa website na makakatulong sa inyo higit sa lahat sa mga mag-aaral o guro. Ang digital website na ito ay hinihikayat ang mga mag-aaral na magbahagi ng kanilang mga pagsasalaysay o pang-araw-araw na tala-arawan na may iba't ibang mga tema na kinakailangan ng website. Ang ilan sa mga tema o paksa na maaaring patungkol sa mga aktibidad sa paaralan, relasyon, pamilya o pamamahala at iba pa. Sa pamamagitan ng website na ito ay maipamalas ng mga mag-aaral ang kanilang galing sa pagsulat kung ito ay gagamitin sa mga aktibidad o gawain sa eskwelahan. Dito rin ay kanilang maibabahagi ang kanilang saloobin at mga pangkaraniwang karanasan na nararanasan ng isang mag-aaral sa loob ng paaralan. Kung ikukumpara ito sa mga traditional na diary na ginagamit ng karamihan, ay ibang-iba ito sapagkat ito ay makabago at ang diary project ay mababasa ng iba sa oras na ipasa ito ng isang tao sa website. Malaki ang tulong ng ganitong website para maipakita ng tao o maipasabi o maihayag ng isang tao ang kanyang saloobin patungkol sa isang issue. Nakalagay dito ang araw at taon kung kailan na ipasa at kung sino ang sumulat at kung ano ang paksa ng kanyang naisulat. Yan ang The Diary Project. Ngayon naman ay ituturo ko kung paano gamitin ang Diary Project. I-search lang sa Google ang diaryproject.com. Hintayin lang na mag-loading ang website at makikita mo na ang pinaka-website ng Diary Project. Ilagay ang pangalan, halimbawa, Bes, Marites at ilagay ang iyong email. Pati na rin ang contact number at kung saang bansa ka nakatira. Pindutin lamang ang I'm not a robot. Pindutin ang hinihingi at verify. Ayan na, pwede mo nang pindutin ang get price. Pipili ka lang dyan sa dalawa kung yes or no. Dito tayo sa yes. Kung ayaw mo namang i-message ka, punta ka o pindutin mo ang email. Hintayin mo lamang na mayroong mag-email sa'yo at doon mo na malalaman kung magkano ang babayaran mo para makapunta sa Diary Project. At pwede ka nang magsulat. Maaaring ayon ba sa inyo ay matatanong kung ano pa nga ba ang ibang gamit ng Diary Project. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang maaaring maging gamit ng Diary Project sa iba't ibang aspekto. Una, ang Diary Project ay magagamit ng mga mag-aaral para makapagbahagi ng kanilang kaalaman o saloobin patungkol sa isang usapin o issue na nangyayari sa lipunan o kung ano ang kaniyang naobserbahan sa kapaligiran. Pangalawa, ang gamit ng Diary Project sa mga mag-aaral ay magsulat ang mga mag-aaral ng kanilang natutuhan sa talakayan na naganap sa araw na iyon. Maaaring hikayatin ng kanilang guro ang mga mag-aaral na ibahagi kung ano ang kaalaman na nakuha nila pagkatapos ng talakayan. Ikatlo, maaari sila magsulat o magpasa ng mga gawain na may kinalaman sa panitikan. Halimbawa, kung ang mga mag-aaral ay pasusulatin ng tula, imbis na sa papel isulat, ilalagay o gagamitin nila ang Diary Project upang doon ipasa ang kanilang gawa at para mabasa ng karamihan. Pang-apat, kung mayroong mga takdang aralin ay maaari na rin na doon ipasa. Halimbawa, kung ang paksa ay patungkol sa pangalan at kung ang mga mag-aaral ay magbibigay ng kahulugan ng pangalan at halimbawa ng pangalan, maaari na lamang nilang isulat o ipasa sa Diary Project. Sa pamamagitan nun, na-utilize mo pa ang technology. Yan ang maaaring gamit ng Diary Project bukod sa
pagsasalaysay ng kung ano ang iyong nararamdaman sa araw na iyon o saloobin sa isang issue. Maaari mo rin siya magamit sa mga aktibidad sa inyong paaralan. Ano pang hinihintay mo? Gamitin mo na ito kung ito ay kinakailangan at pinahihintulutan ng iyong guro.